Juan Kapitulo 12, binuhusan ng pabango ang mga paa ni Jesus. 6 na araw bago sumapit ang pista ng Paskwa, si Jesus ay nagpunta sa Bethania, ang bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Isang hapunan ang inihanda roon para sa kanya. Si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus samantalang si Marta naman ay tumutulong sa paglilingkod sa kanila. Kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pabangong galing sa katas ng dalisay na nardo, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ito ng kanyang buhok. At humalimuyak sa buong bahay ang amoy ng pabango. Ito'y pinuna ni Judas Iscariot, ang alagad na magkakanulo sa kanya. Sinabi niya, bakit hindi na lamang ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaaring umabot sa 300 salaping pilak ang halaga ng pabangong iyan. Sinabi yun ni Judas, hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi, at ninanakawan niya ito. Ngunit sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo siya. Hayaan ninyong gawin niya ito bilang paghahanda para sa paglilibing sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga mahihirap, ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon. Ang balak laban kay Lazaro. Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Bethania kaya't nagpunta sila roon upang makita siya at si Lazaro, na kanyang muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong pari na ipapatay din si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya'y maraming Hudyo ang humihiwalay na sa kanila at sumasampalataya kay Jesus. Ang matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Kinabukasan, nabalitaan ng maraming taong dumalo sa pista na si Jesus ay papunta sa Jerusalem. Kumuha sila ng mga pulapo ng palmera, at lumabas sila sa lungsod upang siya'y salubungin. Sila'y sumisigaw, purihin ang Diyos. Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang Hari ng Israel. Nakakita si Jesus ng isang batang asno at sinakyan niya ito, gaya ng nasusulat. Huwag kang matakot, lungsod ng Zion. Masdan mo, dumarating na ang iyong hari. Nakasakay sa isang batang asno. Hindi ito naunawaan noon ng kanyang mga alagad. Ngunit matapos na si Jesus ay muling mabuhay at maluwalhati, naalala nilang ganoon nga ang sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanya, kaya't gayon nga ang nangyari. Ipinamamalita naman ng mga taong kasama ni Jesus ang ginawa niyang muling pagbuhay kay Lazaro. At iyon ang dahilan kaya siya sinalubong ng napakaraming tao, nabalitaan nila ang himalang ginawa niya. Kaya't nasabi ng mga pariso, walang nangyayari sa pagsisikap natin. Tingnan ninyo, sumusunod pa rin sa kanya ang lahat. Hinanap ng ilang Grigo si Jesus. May ilang Grigang dumalo sa pista upang samamba. Lumapit sila kay Felipe na taga Bethsaida, sa Galilea, at nakiusap, Ginoo, nais po naming makita si Jesus. Ito'y sinabi ni Felipe kay Andres, at magkasama silang lumapit kay Jesus at ipinaalam ang kahilingan ng mga iyon. Sumagot si Jesus, dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. Kakatandaan ninyo, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, mangumangga ito ng sagana. Ang taong nagpapahalaga sa kanyang sarili lamang ay siyang mawawalan nito, ngunit ang taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin, at saan man ako naruroon ay pumaparoon din siya. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Ipinahiwatig ni Jesus ang kanyang pagkamatay. Ako'y nababagabag ngayon. Sasabihin ko bang, Ama, iligtas mo ako sa oras na ito? Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, pinarangalan ko na ito. At muli kong pararangalan, narinig iyon ng mga taong naroon kaya't sinabi nila, kumulog, sabi naman ng iba, nagsalita sa kanya ang isang anghel, sinabi sa kanila ni Jesus, ang tinig na yun ay ipinarinig para sa inyo at hindi para sa akin, panahon na upang hatulan ang mundong ito, panahon na rin upang hatulan ang pinuno ng mundong ito, at kung ako'y may taas na, ay lalapit ko sa akin ang lahat ng tao, sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano siya mamamatay, sinagot siya ng mga tao, sinasabi sa kautusan na ang Kristo ay mananatili magpakailanman. Bakit mo sinasabing dapat may taas ang anak ng tao? Sino ba ang anak ng tao? Sinabi ni Jesus sa kanila, kaunting panahon na lamang ninyong makakasama ang ilaw, lumakad kayo habang kasama pa ninyo ang ilaw upang hindi kayo abutin ng dilim,
hindi alam ng lumalakad sa dilim kung saan siya pupunta, sumampalataya kayo sa ilaw habang kasama pa ninyo ang ilaw, upang kayo'y maging mga anak ng liwanag. Hindi sumampalataya kay Jesus ang mga Hudyo pagkasabi nito, si Jesus ay umalis doon at hindi na muling nagpakita sa kanila. Kahit na nasaksihan nila ang maraming himalang ginawa niya, hindi pa rin sila nanalig sa kanya.